Pamagat. Hawak kamay, simula. Sa isang maliit na bayan sa probinsya. May isang batang babae na nagngangalang Mia. Siya ay 16 na taong gulang at lumalaki sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ina, si Rosa, ay isang labandera, habang ang kanyang ama naman ay isang karpintero. Sa kabila ng kanilang hirap, si Mia ay puno ng mga pangarap. Gusto niyang makapagtapos sa pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Mia pauwi mula sa paaralan, napansin niyang may isang grupo ng mga kabataan na naglalaro ng basketball. Doon niya nakita si Marco, ang bagong transferee sa kanilang paaralan. Maganda ang katawan nito at tila napakasiga. Unang kita pa lang, parang may iniwang marka sa puso ni Mia. Ngunit agad rin niyang pinalagan iyon. Hindi para sa kanya si Marco. Masyado siyang malayo sa kanya. Gitna. Dumating ang mga linggo at naging magkakilala ang dalawa. Nagkakaroon sila ng mga pagkakataong magkasama sa mga school events at lalong lumalaki ang pagkakaibigan nila. Ang masakit, abala si Mia sa pag-aaral at pagbibigay ng tulong sa kanyang pamilya. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sinubukan niyang hindi magpatalo sa hamon ng buhay. Nakikita ni Marco ang pagsusumikap ni Mia at unti-unti siyang nahuhulog dito. Isang araw, nagpasya si Marco na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa likuran ng kanilang paaralan, sa ilalim ng malaking puno, sinabi ni Marco, "Mia, gusto kitang makasama. Gusto kitang tulungan sa mga pangarap mo." Pero si Mia, nag-aalangan, ay sumagot, "Marco, hindi ko alam kung kaya ko yan. May mga responsibilidad ako. Baka di kita matugunan." Sa kabila ng hindi pagtanggap, hindi nawalan ng pag-asa si Marco. Nang maglaon, isang malubhang pagsubok ang dumating. Nagkasakit ang ina ni Mia at kinailangan ng malaking halaga para sa paggamot. Sa hirap ng buhay, naisip ni Mia na kailangang tumigil sa kanyang pag-aaral upang makapagtrabaho ng buong oras. Nang malaman ito ni Marco, nagpasya siyang tumulong. Nag-organisa siya ng isang fundraising sa kanilang paaralan. Kasama ang iba pang mga kaibigan. Naging matagumpay ito at nakalikom sila ng sapat na halaga para sa paggamot ni Rosa. Nang ibigay ni Marco kay Mia ang pera, nagulat siya at halos mawalan ng pag-asa. "Bakit mo ito ginawa?" tanong niya, habang naluluhang nakatingin sa kanya. "Ito ay para sa'yo. Para kay tita. Gusto ko lang maging bahagi ng pagtulong sa mga pangarap mo," sagot ni Marco. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Mia ang totoong halaga ng pagkakaibigan at pagmamahal. Wakas. Matapos ang sakit ng kanyang ina, nagpasya si Mia na balikan ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ni Marco at ng kanilang mga kaibigan, unti-unti siyang nakabawi. Hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Marco sa bawat hakbang. Sa kanilang pagtatapos, binigyan siya ni Marco ng isang maliit na bracelet bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan. "Sana hawak kamay tayo sa lahat ng dadaanang hamon," sabi ni Marco. Bilang pagtugon, nakangiting sinabi ni Mia, "Oo, at hinding-hindi kita iiwan." Sumang-ayon ang lahat at nagsimula silang maglakad. Magkahawak kamay, patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpasya si Mia na hindi lamang siya lumaban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao na sumuporta sa kanya. Lalo na kay Marco, na naging ilaw sa kanyang dilim. Nang lumapit sila sa dulo ng daan,
Pareho silang may ngiti na puno ng pag-asa kundi man ay puno ng mga pangarap. Nagtatapos ang kwento.